Isang umaga ay magkasama sila Lelouch at Suzuko nang makita nila sa kalangitan ng mga sasakyang pandigma dahil sinasakop pala ng Britanya ang Japan. Dahil nais nilang makuha ang likas na yaman ng nasabing bansa, at dahil sa makabagong kagamitang pandigma ng Britanya na tinatawag na Nightmare, ay matagumpay nilang nalupig ang puwersa ng bansang Japan. Saka pinalitan ng Britanya ang pangalan ng Japan sa bansag na Area 11, at ang mga Japanese sa tawag na 11. Si Suzuko na isang 11 ay malungkot, at si Lelouch na isang itinakwil na prinsipe ng Britanya ay nangako na pababagsakin ang sariling bansa. Kasalukuyang sinusundan ng mga Britanya ng isang sasakyan na ninakaw ng mga 11. Samantala sa isang silid ay kabado na ang isang matanda dahil matatalo na siya sa chess. Kaya labis siyang natuwa nang dumating si Lelouch para makipaglaban. Nakita ni Ribal na dehado na ang mga pyesa ni Lelouch, subalit magagawa daw manalo ng bida sa loob ng 9 na minuto upang makaabot pa sila sa susunod nilang klase. Ngunit natawa lang ang loko dahil minamaliit niya ang estudyante. Samantala nag-aalala sila Shirley kilo Lelouch dahil palagi na lang daw silang nagsusugal. Sa kabila nito ay nagawa pa rin na manalo ng bida sa chess, at paglabas ay nakita nila na may kaguluhan. Saka nagsalita si Prince Clovis para kuhain ng simpatsya ng mga 11, para kamuhian nila ang kapwa 11 na kumakalaban sa Britanya, alang-alang sa kapayapaan ng Area 11. Ngunit matapos ang anunsyo ng prinsipe ay nagpa-party lang pala ito sa palasyo, dahil wala talaga siyang pakialam sa mga 11. Kaya naman naiinis sa kanya ang isang Britannian na si Ditard. Dumating si Kalbo dahil hindi pa nila nahuhuli ang mga target, kaya nagalit si Clovis at pinalabas ang mga nightmares. Samantala habang sakay ng motorsiklo sila Lelouch ay nasa likod na pala nila ang sasakyan na ninakaw ng mga 11 mula sa Britanya. Dahil dito ay napilitan ng driver ng truck na lumiko ngunit naging sanhi ng aksidente. Napansin ni Lelouch na may kakaiba sa laman ng truck kaya lumapit siya para tignan. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng kakaiba at bigla muling umandar ang truck kaya nahulog siya sa loob. Tapos sa labas ay nagpaputok na ang mga Britannian soldiers sa truck kaya napagtanto ni Lelouch na naipit siya sa isang gulo. Nagpunta si Callen sa loob ng truck tapos inatake niya ang isa sa mga Britannian soldier dahil nakasakay na pala siya sa isang nightmare. Kaya napagtanto ni Lelouch na mga terorista pala ang mga nagnakaw ng truck. Gamit ang nightmare ay pinasabog pa ni Callen ang dalawa, kaya gumamit na rin si Jeremiah ng nightmare para mapigilan si Callen. Samantala si Villeta naman ang pumihil sa ninakaw na truck. Dahil mas malakas ang nightmare ng kalaban ay pinili ni Callen na tumakas. Giit ni Lloyd na para mabawi daw nila ang poison gas na ninakaw ay kailangan na daw makialam ng special units. Nagtago ang truck sa subway, kaya naghanda ang puwersa ng Britanya para mabawi ang poison gas. Dahil sa isang butas ay napilitang huminto ang truck sa subway, kaya binuksan ng terorista ang cargo at nakita ng isang sundalo ng Britanya ang lagayan ng poison gas. Ngunit napagkamalan nito na isa ring terorista si Lelouch, subalit ang sundalo pala ay si Suzuko na naging Britannian soldier para baguhin ang Britanya mula sa loob. Biglang nagbukas ang vessel ng poison gas, ngunit ang laman pala nito ay ang babaeng immortal na si Sisi. Subalit nakita sila ng isang opisyal ng Britannian Army, at ipinag-utos na patayin si Lelouch dahil nasaksihan nito ang top secret project ng Britanya. Pero hindi magagawa ni Suzuko na patayin ang kaibigan, kaya siya ang binaril nito. Naririnig pa rin ng sugatang terorista ang nangyayari sa labas ng truck, kaya pinasabog niya ang sinasakyan para mamatay ang mga sundalo. Dahil sa bawal malaman ng mamamayan ang tungkol kay Sisi ay ipinag-utos ni Clovis na patayin ang lahat ng mga 11 na malapit sa lugar. Nakaligtas sila Lelouch sa pagsabog, tapos sinisisi niya si Sisi kung bakit pinapatay ngayon ng mga Britannian ang mga 11 sa lugar. Nagpunta din sila Lloyd sa lugar dala ang Lancelot Nightmare, subalit wala silang piloto na kayang makontrol ito. Patuloy ang pagtugis ng mga sundalo sa mga 11, kaya nagtago sila Lelouch ngunit biglang nagring ang cellphone dahil tumawag si Shirley. Kaya naman nabihag silang dalawa ng mga sundalo. Tapos pinagbintangan nila si Lelouch na isang terorista, subalit sa bingit ng kamatayan ay iniligtas siya ni Sisi. Sinabi ng opisyal na ipapalabas na lang daw nila sa TV na lahat ng mga pinatay nila ay mga terorista. At dahil sa kasamaan ng Britanya ay naiinis si Lelouch, subalit natatakot din dahil alam niyang katapusan niya na. Nang biglang nabuhay si Sisi at nakipagkasundo sa kanya, nakapalit ng kapangyarihan ay tutuparin niya ang kahilingan ni Sisi. Tinanggap ni Lelouch ang kontrata, kaya nagkaroon siya ng giyes at inutusan ng mga sundalo na kitilin ang sarili nilang mga buhay. Tapos dumating si Villeta, at nagulat dahil patay na ang mga Royal Guards at may isang Britannian student. Sinubukan ni Lelouch na gamitin ang kapangyarihan, subalit nalaman niyang kailangan niyang matitigan sa mata ang target. Kaya nagpakilala siyang anak ng isang duke, para lumabas ang piloto at tignan ng ID kung nagsasabi siya ng totoo. Pero paglabas at ginamitan niya ito ng giyes para kunin ang nightmare nito. At nang magising ay hindi alam ni Villeta ang nangyari. Nagising si Suzuko sa pangangalaga nila Lloyd at naprotektahan pala ang katawan niya ng isang orasan mula sa bala.
Tapos kahit na isang Japanese si Suzaku ay nais siyang subukan ni Lloyd kung kaya niyang kontrolin ang Lancelot. Patuloy na pinoprotektahan ni Callan ang mga Japanese at inutusan ng mga kasama na iligtas ang mga kalahi nila mula sa kaguluhan. Sakay ng isang nightmare ay tinawagan ni Lelouch si Shirley para magtanong kung nasa balita ba ang nagaganap na kaguluhan. Subalit nalaman niyang nililihim pala ng Britanya ang nagaganap na pagpatay sa mga 11 sa bayan ng Shinjuku. Kaya naisip ni Lelouch na magagawa niyang lumaban sa kakaunting puwersa ng Britanya na nasa lugar. Natagpuan na nila Jeremiah si Callan at hindi niya na alam kung saan magtatago nang biglang may nagbigay ng utos kung saan siya pupunta. Bagamat hindi kilala ni Callan ang lalaki ay sinunod niya ang utos nito dahil wala na siyang maisip na paraan. Tinatalon siya ni Lelouch sa tren kaya nakalayo kay Jeremiah tapos pinigilan sila ni Lelouch gamit ang nightmare na nakuha niya. Saka bumalik si Callan para tapusin si Jeremiah subalit nakapag-eject ito. Dumating sila Ogie nang sabihin ni Lelouch mula sa radyo na regalo niya daw ang tren sa kanila. At nakita nilang naglalaman pala ito ng mga nightmare. Patuloy na sinunod ng mga 11 ang mga utos ni Lelouch, kaya naman unti-unti nilang natatalo ang mga puwersa ng mga kalaban gamit ang strategy. Ikinabahala ni Clovis ang nangyayari kaya nagpatawag siya ng reinforcements at kaagad na pinapunte sa kinaroroonan ng mga nightmare na nakuha ng mga 11. Kaya nagtagisan ng galing sa strategy sila Clovis at Lelouch. Subalit dumaan pala sa subway ang mga 11, saka sinira ang haligi nito kaya lumubog ang mga nightmare ni Clovis na nasa sa itaas. Dahil dito ay natuwa ang bida, samantalang natakot naman si Clovis dahil natatalo siya ng kalaban. Dahil dito ay napilitan na siyang humingi ng tulong kay Lloyd kaya inilabas na nila ang Lancelot na si Suzaku ang magiging piloto dahil top scorer pala ito sa kanilang simulator class. Mag-isa man ang Lancelot ay isa naman ito sa makabagong modelo ng nightmare kaya isa-isa nitong pinabagsak ang mga nightmare na nakuha ng mga Japanese kaya nagkaroon ng malaking problema si Lelouch. At kahit na sila Lloyd ay napahanga si ipinapakita ni Suzaku. Tapos nagtagpo na rin ang landas nila Suzaku at Lelouch ngunit hindi nila alam na kalaban na pala nila ang isa't isa. Subalit wala talagang laban ng mga mababang unit sa Lancelot, mabuti ay dumating si Callan para iligtas si Lelouch. Pero natalo din siya kaya napilitang mag-eject. Hinabol nito si Lelouch at sa kabila ng mga strategy ay nagagawa pa rin ng Lancelot na makahabol. Ngunit nang may makita si Suzaku na babaeng nahuhulog ay mas pinili pa rin niyang iligtas ito. Tapos pinauwi na nila Lloyd si Suzaku dahil hindi pa nila alam kung gaano katagal ang power ni Lancelot. Samantala si Lelouch ay nagpanggap na isang sundalo para makapasok sa loob. Nahanap ng mga Britannian soldier ang pinagtataguan ng mga 11, ngunit bago pa nila patayin ang mga ito ay nag-utos bigla si Clovis ng tigil putukan. Dahil pala napuntahan na siya ni Lelouch. Nagulat naman si Clovis na ang nakababata niyang kapatid sa ibang nanay pala ang kalaban niya na akala ng lahat ay matagal ng patay. Sinubukan ni Clovis na yayain umuwi ang kapatid, subalit ayaw nang magpagamit ni Lelouch. Ginamitan niya ng giyas si Clovis para malaman kung sino ang may kagagawa ng pagkamatay ng kanyang ina, at nalaman niyang inosente si Clovis subalit pinatay pa rin siya ni Lelouch bilang pangunahing hakbang para wasakin ang Britanya. Nagagalit ang president ng student council na si Millie Ashford dahil palagi daw wala doon si Lelouch. Tapos nakita ni Lelouch sa balita na nililihim pala ng Britanya ang pagkamatay ni Clovis. At naisip nila Jeremiah at Villeta na hindi pangkaraniwan ang kalaban nila dahil nakakalusot ito sa kanilang mga bantay. Pagpasok ni Lelouch sa silid ay nakita niya si Callan na tila baka mukha ng teroristang nakita niya kahapon. Giit ni Ribal na sakitin daw kasi ito, ngunit kahit na laging wala sa klase ay matataas pa rin ang marka. Subalit lahat ng ito ay pagpapanggap lang pala ni Callan para hindi malaman ang tunay niyang katauhan. Dahil nais itong makumpirma ni Lelouch ay ginamitan niya ng giyas si Callan, kaya nalaman ng bida na si Callan ay isang half-Japanese kaya nag-aaklas din siya laban sa Britanya. Bago umalis si Lelouch ay muli niyang ginamit ang giyas para makasigurong hindi maalala ni Callan ang ginawa niya, pero hindi na ito gumana sa dalaga kaya nagkaroon sila ng diskusyon, mabuti na lang ay tinawag siya ni Shirley. Dahil sa pagkamatay ni Clovis at pagkawala ni Sisi ay ipinasara na ni Calbo ang laboratorio. Dahil tiyak daw na magagalit ang emperador sa kanila kapag nalaman ng tungkol sa ginagawa nilang lihim na pagsasaliksik tungkol kay Sisi. Magkasamang naghapunan ng magkapatid kung saan giit ni Nonely na kapag nakagawa siya ng 1,000 origami ay matutupad ang kahilingan niyang maging mapayapa na ang mundo. Dahil dito ay naisip ni Lelouch na kailangan niyang magtagumpay para sa kapatid. Kinabukasan ay muling ginamit ni Lelouch ang giyas sa teacher nila, kaya nalaman niyang isang beses lang gumagana ang giyas sa isang tao. Samantala kausap ni Callan si Ogie dahil naboboring na daw ang dalaga sa school, ngunit giit ni Ogie na kailangan daw muna nilang magpalamig sa mata ng Britanya. Naisip ni Callan na kaboses ni Lelouch ang boses na nagkuman sa kanila kaya sila nanalo. Ngunit dahil ayaw nilang may makaalam ng mga sikreto nila ay nais nilang iligpit ang isa't isa. Samantala si Jeremiah naman ay pinagdududahan si Calbo dahil sa pagkasawi ni Prince Clovis kahit na nandoon ang mga bantay ni Calbo.
Mag-uusap sana ng sarilinan sila Lelouch at Callan sa clubhouse ng Student Council. Pero nandoon pala ang iba pang kasapi ng Student Council para maghanda dahil magiging miyembro na din daw dito si Callan. Maging si Nonelly ay inimbitahan na rin ni Millie dahil dito lang naman sila nakatira ni Lelouch. Tapos pinag-agawan pa nila ang alak dahil bawal daw silang uminom, dahilan para matapan ng alak sa ulo ni Callan. Napilitang maligo si Callan dahil sa nangyari nang pumasok si Lelouch para magdala ng damit. Nagtaka si Callan kung paano kaagad nakabalik sa academy si Lelouch, kaya giit ng bida na dito na daw sila nakatira ng kapatid niya dahil inampun na sila ng Ashford family. Kaya sinamantala ito ni Callan para ipaabot ang wallet niya nang bigla niyang hawakan si Lelouch tapos itinanong kung siya ba ang boses na nagkuman sa kanila sa Shinjuku. Ngunit biglang may tumawag sa telepono at para daw ito kay Callan. Nang marinig ni Callan na ito ang taong nagkuman sa kanila sa Shinjuku, kaya naisip niyang hindi si Lelouch ang taong ito. Dahil dito ay hindi rin namalaya ni Callan na nakikita siya ni Lelouch na walang saplot. Ngunit ang totoo ay ginamit ni Lelouch si Sayoko para iparinig ang recorded niyang boses para hindi na siya paghinalaan ni Callan. Tapos nakita nilang ibinalita na ang pagpanaw ni Clovis. At nagulat siyang si Suzuko ang pinagbintangan. Nag-enjoy ka ba? Maraming salamat sa panonood at mag-like and subscribe ka na rin at paki-follow na rin pati sa ating Facebook page na makikita ang link sa description ng video. Wawa chup chup.